Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po? Nandito na naman po ako upang kayo ay hatda ng dagdag kaalamang pangkalusugan sa pamamagitan ng mga likas na kapamaraanan at halaman na matatagpuan sa ating kapaligiran. Samahan po ninyo ako sa ating bagong pag-uusapan na ito at alam nyo, ang paksa ko ngayon ay yung madalas na maibahagi sa aking tanong, yung tungkol po sa diarrhea. Ito po ay medyo mapanganib ng karamdaman dahil sa kaakibat nito na yung dehydration. So madalas na nararanasan na nakararami ito dahil sa mga hindi kanais-nais na pumapasok sa ating katawan sa pamamagitan ng ating ininom o ng ating kinain. Ito yung karamdamang napakahirap kasi gusto mong humiga, gusto mong nakapahinga ka lang pero dahil masama ang pakiramdam mo, kaso hindi mo ito magagawa dahil kailangan mong tumayo sa higaan, kailangan mong pumunta sa palikuran, madalas at mahirap. Ano po? So bago po ako magpatuloy ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at pakiclick po yung bell para lagi kayong una at updated sa mga bagong topic na ina-upload natin dito at kung sa palagay ninyo ay makakatulong ito sa inyong mga kaibigan o kakilala ay pakishare na rin po at nang sila naman ay makinabang din naman. Salamat po. Magpatuloy po tayo. Paano ba malalaman na ang umaatake sa iyo ay ang ating pinag-uusapan? Pananakit ng tiyan ang unang-una nating mararamdaman. Humihilab at nagmamadaling lumabas, matubig at madulas. Sa mahihina ang resistensya ay ang pagkahilo. Yung iba po nanlalambot, hirap tumayo. At sa malubhang kaso po ay ang pagkakaroon ng lagnat dahil inaatake na ng infection ng ating sikmura, ang ating loob ng bituka. Sa loob po ng tahanan ay kailangan natin ng sapat na kaalaman hinggil dito upang hindi tayo nervyusin, upang hindi tayo labis na mag-alala, hindi tayo matakot, lalo pa at kung tayo ay nasa malayong sa liblib na lugar o kaya ay malayo tayo sa pagamitan, kailangan po natin ang kaalamang natural at mga gamot na matatagpuan sa ating kapaligiran sa loob ng kusina. So, una ay nais ko pong ipabatid na ang karamdamang ito ay nagmumula sa ating mga ininom. Minsan nakakainom tayo ng hindi maganda o hindi malinis na tubig. Dumayo tayo kung saan lugar, nakiinom, o kaya sa mga kainan at kung saan-saan. Nakakain tayo ng maaaring panis o may mga pagkain infected na ng kung ano-ano mga bakterya. Ito po ang magdudulot sa atin ng karamdamang ito. Sa pagkakaroon po natin ito ay kinakailangan mag-prepare po tayo ng 1 litrong tubig. Malinis na tubig na inumin. Sa 1 litro po na ito, kinakailangan po ay maglagay tayo ng 6 na kutsarita ng asukal. Bakit po kailangan lagyan ng asukal? Kasi ang asukal po ay makapagbibigay sa atin ng pamamaraan upang huwag magutom ang ating pasyente. Hindi po natin kasi pwedeng pakainin ng kung ano-ano kasi lalo baka lumubha eh. Kaya kinakailangan ay sa pamamagitan po ng liquid. Ang iniiwasan natin dito ay yung ma-dehydrate ang pasyente. At bawat dumi, kailangan may 1 basong tubig na pumapalit. At ang tubig na ito na ipapalit natin, dapat ito pong ating pinag-uusapan. Okay, ulitin ko, 1 litrong tubig. Sa 1 litrong tubig, 6 na kutsaritang asukal. At lalagyan din po natin ng kalahating kutsarita ng asin. Bakit po asin? Di po ba, sabi ko kanina, nanlalambot ang pasyente. So, maiiwasan po natin ang panlalambot, mapapanumbalik natin ang kanyang lakas kung mayroong kalahating kutsarita ng asin. Ayan. Okay po, uulitin ko, 1 litro ng tubig, lalagyan ng 6 na kutsarita ng asukal,
at kalahating kutsarita naman ng asin. Yun po ang ating ipapainom sa pasyente. Well, in that case, nagugutom ka pa rin, pwede ho tayong kumain ng saging. Kung naman yung sobrang hinog, mas maganda po kasi yung manibalang. Pero sa amin ho sa probinsya, kapag kami ay nagkakaroon ng ganitong problema, ang ipinakakain po sa amin ay yung hilaw na saging na saba. Tatalupan po, medyo iihaw ng konti at matapos itong ihawin ay siyang ipapakain sa amin. Yun po kasing solid foods na yon na saging, kapag pumasok sa ating sikmura ay sinisip-sip niya yung mga bakterya na nandoon na nagiging dahilan ng ating ng pagdudumi at itutulak niya pababayan hanggang sa mailabas natin. Ngayon, saging at saka mansanas. Yan. Mansanas po ang isa rin sa mga pangunahing gamot kapag tayo po ay nagdudumi. Ang severity po nito, minsan sobrang masidhi na yun, masasal na yung ating pananakit, talagang hindi na kaya ng ating naturalesa. Kapag po sobra na yung ating nararamdaman, mag-ano po tayo, kumuha po tayo ng dahon ng bayabas. Yung pong dahon ng bayabas, o kaya dahon ng kaimito, ilaga po natin. At yun po ang ating gagawing ang agwa tiempo. Yung inumin mo every time na mauuhaw ka, every time na magre-replenish ka ng tubig sa iyong katawan, yun ang iinumin mo. Kaya kinakailangan, sa pinaglagaan po natin ng bayabas o dahon ng kaimito, kinakailangan po makaprepare tayo ng 1 litro. Yung 1 litrong yun naman po ang lalagyan ninyo ngayon ng 6 na kutsarita ng asukal at ilan pong asin? Okay, kalahating kutsaritang asin. Okay, alam nyo na po kung bakit kailangan natin lagyan yan. At yun po ang lagi nating iinumin kapag severe ang ating nararamdaman na diarrhea. Well, aside from sa mga sinabi ko po, ay huwag po tayo munang kakain o iinom ng mga hindi ko nabanggit. Kasi hindi po makakatulong sa mabilis na pagpapagaling natin ng karamdaman. Ano yung mga bawal? Soft drinks, kape, mga high fiber na pagkain, katulad ng mga gulay na high fiber, huwag mo nang kakain ng gulay. Saglit lang naman yan wala po nga po, sa loob nga po ng maghapon, magaling na tayo kaagad ang nakakapeligro po dito yung sa halip na tayo mabilis gagaling, nakakakain tayo at nakakainom pa ng lalo nakakapagpaluba ng ating sakit. Ulitin ko, soft drinks, mga high fiber foods, alcohol, kape, yung mga processed foods na yan, mga oily products, at saka yung mga dairy, gatas, katulad ng ganyan. Hindi po yan dapat na pumasok sa ating sikmura sa panahon ng gamutan. At sa iba po, kapag ka po mayroong lagnat, kapag kayo ay nilalagnat, uminom lang ng paracetamol. Yung iba kasi kapag po may diarrhea, sa totoo lang, ay hindi nila ginagamot sa natural na paraan at ang ginagawa nila ay umiinom sila ng mga synthetic medicine na nabibili sa butika. Ang problema po niyan, pagkatapos po natin uminom, gumaling nga yung ating diarrhea pero 3 to 4 days kayong hindi madudumi. Opo, yun po ang epekto na, yun po ang side effect noon. Pero kung sa natural na paraan po natin ito gagamutin, babalik po sa normal at magiging regular pa rin ang inyong pagdumi at hindi kayo makakaranas ng side effect kasi po ito ay natural na paraan. Kaya ulitin ko, kung may lagnat, mag-take lang ng paracetamol. Kung wala po tayong paracetamol, punta po tayo sa labas. Kung mayroon po kayong tanim na oregano, ilaga ninyo, yun po ang inyong inumin. At yung concentrated po, inumin nyo ang pinaglagaan ng ano nga yung nasabi ko, oregano. And then kung meron kayong tanim na basil o ilang dahon ng basil, pakuluan sa 1 tasang tubig at yun po ang inumin. Kung wala pa rin yan, well, mag-cold compress lang po. Ilagay ang pasyente doon sa dumadalo yung sariwang hangin, huwag pong ikukulong, huwag pong doon sa isang lugar na mainit. At patungan po ng malamig na beam po yung ulo, yung noo,
at kung maaari maligo ng malamig para bumaba yung lagnat. At yun naman po ay sa pamamagitan ng dahon ng bayabas. Ang dahon po ng bayabas, yung pinaglagaan nito, yun po ay antibiotic. Nakakatanggal po yun ng mga bacterial infection sa loob ng ating katawan. May flush out po yun at eventually nawawala na yung lagnat. So yun lamang po, at kung kayo po ay may mga dagdag pang katanungan hinggil sa diarrhea at may mga bagay na hindi ko nabanggit sa ating tinalakay ngayon, nangyari mag-comment lamang po kayo at para po masagot ko po kayo. O paano? Hanggang dito na lamang po muna at ako po ay umaasa na ang ating pinag-usapan ay may dudulot na tulong para mapanatili ang inyong malusog na pamumuhay. Kung sa palagay po ninyo nga ay makakatulong ito sa inyong mga kaibigan at mga kakilala, ay huwag po kayong mag-atubili na i-share ito sa kanila. Huwag pong kalilimutan na mag-subscribe. Hanggang sa muli po at maraming salamat po sa inyong lahat. At ang aking laging dalangin ay isang malusog na buhay.